Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Meron ditong double door na refrigerator na ang brand ay Eurotech. Ang problema ng double door na refrigerator ay ayaw lumamig, sabi ng may-ari. So nilipat lang ng pwesto, ngayon ay ayaw nang lumamig at unti-unti daw nawala yung lamig nito. Yan lang ang isi-share ko sa inyo ngayon mga ka-DIY. Dito tayo sa likuran niya. Ang una kong ginawa ay dito kagad ako sa likuran sa ating part ng compressor. So nag-visual checking muna ako dyan sa mga tubo, sa mga piping kung merong leak. So meron kagad ako nakita dito sa part ng filter dryer. So yan, medyo malangis at kinalawang. So ibig sabihin baka nandyan yung leak nyan kasi meron siyang langis. So dito naman sa pipe ay tine-check ko dyan sa mga binagdugtungan. Nag-visual checking muna ako dyan para makita natin baka meron pang leak or merong malangis. Ibig sabihin kapag may malangis meron dyang problema or meron dyang singaw. So lagi ko yung nakikita kapag merong langis ay meron talagang singaw. So ang ginagawa ko kagad ay sinaksak ko agad itong ating AC cord. Yan. So pinandal ko muna ang compressor. So far ay okay naman, gumagana yung ating compressor at kumuha kagad ako ng sponge yung may bula para makita nyo rin na merong singaw talaga sa part na yan. So kanina napansin ko kagad na sumingaw yan, kaya kumuha ko ng sabon at may pakita ko rin sa inyo o ma-share ko sa inyo. Yan, ibig sabihin bumubula. Kasi nga bago lang ito nawala ng lamig, meron pa yung kargang preyon o meron pang natirang preyon sa loob ng system ng refrigerator. Kaya meron pa siyang binubugang preyon o refrigerant. Kaya nagkukos ng bubbles. Yan. Ibig sabihin pag may bubbles or may bula ay meron siyang leak. Yan ang mga isa sa palatandaan para makita yung leak ng isang refrigerator. Ayan. So nandito lang sa labas. So sabi na may-ari nilipat at biglang nawalang lamig dahil sa analyze natin yan ay bumangga sa gilid ng simento o sa pader ng simento na pinaglipatan niya. Bumangga yung pipe na yan. Yung pipe na yon na kinalawang. So nabali yon kaya nagkaroon ng leak sa loob ng system ng ating refrigerator. So kitang-kita niyo naman na bumula, ibig sabihin nandun yung leak nun. So ganun lang maghanap. Ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung dating access. So tayo yung unang naka-repair nito. Yan, so tatanggalin muna natin yan. So bago natin tanggalin yan, ibunutin muna natin yung ating refrigerator o compressor. So tatanggalin natin yung dating access niyan kasi lalagyan natin ng access valve. Kasi kung napapansin nyo, meron pa yan, naka-pins off pa yan or nakasarado pa. So tayo yung unang magre-repair nito. Isinishare ko lang ito para sa mga baguhan para kayo din ay makinabang sa ating mga video o para magkaroon din kayong mga idea sa ganitong klase ng pagre-repair. So hindi nito para sa mga master kundi doon sa mga baguhan lang at may share din natin. So ang gagawin ko dyan, papalitan natin ng access valve kasi dyan tayo sa access valve, dyan tayo mag-access, dyan tayo maglalagay ng refrigerant, dyan tayo magbabacuum, dyan din tayo mag-proseso or mag-pressure. So yon, pinutol ko muna. So pinutol ko muna yung access valve na medyo maikli kasi medyo mahaba kapag matapos natin mamaya yan, medyo mahaba yung access valve kaya medyo niliitan natin. So gagawin natin, hihinangin ulit natin yan gamit yung ating torch at yung ating silver rod. So mas mainam kapag naghihinang kayo kagaya nito, pakintabin nyo muna or pakintabin nyo muna yung copper tube sa kanyo ilapat yung ating silver rod para mas maganda yung pagkakapit. Hindi na tayo gumamit ng flux dyan kasi copper sa copper ay mabilis din naman yung kapitan. So ganun lang, sagayin nyo lang kapag kayo ay nagre-repair o nagpa-practice kasi kayo din naman ang makikinabang kapag nakabisado nyo nang gawin. Ayan. So sinishare natin itong video para makatulong na din sa iba, hindi lang sa atin, ganon din sa kapwa natin na mahilig mag-repair. So gumamit lang ako ng sponge yan or tubig or tilang basa para mabilis natin ma-process o maproseso yung mga ginagawa natin para malagyan kagad natin access valve or malagyan natin ng hose. So mas mainam na lagyan natin ng basang tubig. So ang ginawa ko dyan, pinutol ko muna itong tube. Yan, yung metal natin, pinutol natin yan. Then, puputulin din natin tong kalawang.
Kasi gagawin natin dyan, sasarahan natin yan or ihinangin natin. Ganon din itong capillary tube. Puputulin din natin ito sa pagitan ng filter dryer natin. Puputulin natin yan at saka hihinangin din natin yan. Sasarahan natin yan kasi maglalagay tayo ng pressure sa loob ng ating system ng refrigerator. Ayan, kung napapansin nyo. So, ito yung luma na filter dryer. Yan, hinangin natin to at saka yung ating capillary tube. Sasarahan natin yung dalawang yan. Yan, para pag maglagay ng pressure mamaya, so nakasarado yan. So gumamit ako ng flux kasi nga yan ay metal para mas mabilis dumikit yung ating silver rod kapag naghihinang tayo. Yan, every time tayo nasa metal, gumamit tayo ng flux. Ganon dito sa capillary, hinangin din natin yan para takpan natin yung butas nyan. Para kapag nilagyan natin ng pressure, ay hindi sumingaw dyan. Kasi baka meron pang butas sa iba, maliban dun sa nakita natin ay meron pang butas. So nagdo-double check talaga ako kapag ako yung gumagawa. So yun, ito yung ating DIY compressor. Yan yung kanyang bomba. Yan, yung DIY compressor natin ay gumagana na. Ayan, so ang gagawin natin, ito yung ating manifold gauge. Yan, i-close natin itong sa low side o sa low pressure side. At yung high side naman or sa ating high pressure side na gauge, yung pula-pula ay bubuksan natin. Yung pula na to, yung pula na hose, ilalagay natin doon sa ating compressor, doon sa ating access valve. Kasi maglalagay na tayo ngayon ng pressure dyan o hangin galing doon sa ating DIY compressor. Papasukan natin ng hangin yan. Yan, binubomba ko. Yan. Ibig sabihin yan yung buga ng hangin ng ating DIY compressor. Kasi maglalagay tayo sa loob ng hangin sa buong system ng ating refrigerator para tingnan kung may leak pa maliban doon sa nakita natin kanina sa kinakalawang na yon papuntang filter dryer. So yan, kung napapansin nyo, umaangat konti yung ating pressure. So ibig sabihin pataas na yan yung ating pressure. Yan, so umabot na tayo sa 100 PSI. I-close na natin yung ating red. So umayan, kung napapansin nyo, 110 PSI lang yung nilagay kong hangin sa loob ng system ng ating ginagawa o sa loob ng ating refrigerator. Pinasukan natin ang hangin para ma-sure natin baka meron pang leak o meron pang butas yung system ng ating ref maliban doon sa tubo kanina na kinalawang. So tinanggal ko muna itong yellow na hose para hindi sagabal sa inyong mata, para madali ninyong matandaan kapag kayo na yung gagawa. So yun, isang tubo lang natira dyan. Kasi nakalock rin naman yan, hindi lalabas yung pressure dyan. So yun, kinagahan natin at least 110 or 115 PSI. So yun, kapag ganyan, ibababad muna natin yan hanggang 15 minutes lang, okay na yan. So ngayon ay wala namang leak, baliban doon kanina sa filter dryer na nakita natin na merong leak. So puputulin na natin yan yung ating hininangan kanina. Kasi lalagyan na natin yan ng bagong filter dryer. So okay na. So yun, kung napapansin nyo, yung pressure natin is 110 PSI lang yung kinarga natin. 110 PSI lang. So hindi naman bumaba, ibig sabihin wala nang butas yan o wala nang leak yung ating system ng ref. So gagawin natin, puputulin na natin to, yung hininang natin kanina. Puputulin natin yan at saka lihain natin. Kasi maglalagay na tayo ng panibagong filter dryer. Yan. So every time na tayo yung magre-repair, make sure na palitan kagad natin ng filter dryer. Kasi mahalaga yan at importante sa pagre-repair ng refrigeration, mga ref natin. Magpapalit talaga tayo kasi mura lang naman yung filter dryer. So mas mainam yan sa sigurado na kagad. So yun, lumabas na yung nilagay natin na hangin sa loob ng system. Yan, sabay flushing na rin para kahit pa paano matanggal yung mga moisture sa loob. Dito naman sa part ng capillary tube, yan, puputulin din natin yan. So kukuha lang tayo ng liha para malinisan kagad natin bago tayo magputol. So yun,
Niliya ko agad para malinisan natin, para mabilis kumapit yung ating paghihinang mamaya or pagdugtong papunta sa ating filter dryer. Ang technique dyan, huwag nyo masyadong idiin yung pang-cutting nyo. Tapos kapag pinutol nyo na yan, hilahin nyo yung tube, hilahin nyo habang pinuputol nyo. Yan, para hindi matakpan yung butas ng ating capillary tube. Kung napapansin nyo, yun, may butas siya, may butas at hindi nasarhan nung ang pagputol natin. I-double check nyo yan palagi kapag magka-cut kayo yan, baka nasarhan nyo kapag nagputol kayo nyan. So dapat may butas talaga yan. Ito yung ating bagong filter dryer. So dapat access valve yan dyan sa kabila. So wala, hindi ko nakadala ng access valve. Naubusan ako ng pag-service natin. So gagawin ko na lang, lagyan ko na lang sa kabila ng copper tube para may timbang sa pag-close. Yan, pero mas maganda dyan, meron talaga access valve yan. So ganito yung posisyon ng aking access valve. Yung ating filter dryer. So ito naman yung ating posisyon para i-posisyon kagad natin ng mabuti para maganda yung pagkakahinang natin. So yun lang, nakalitaw lang, ganyan lang oh. So gagamit tayo ng flux dyan kasi nga meron siyang metal, idudugtong natin sa metal, gagamit tayo ng flux. Yan, so kapag kayo ay maghihinang yan, doon kagad unahin sa may metal yan oh, yung metal na yan. Diyan nyo unahin ilapag yung flux. Tapos sunod-sunod na hanggang doon sa makarating sa kabila. Ayan. So mabilis lang yan mga ka-DIY kapag maganda yung flux na ginagamit natin. Yung metal to copper, kailangan gumamit ng flux kasi metal yan at saka copper. Ugaliin natin gumamit ng flux para mapabilis kasi yan ang paraan para mabilis kumapit. So yun, antayin yung kumintab yung ating filter dryer o yung copper. Kumintab yan, saka ilapat yung ating silver rod, yung panghinang natin para mabilis nating may pakapit. Yan. So wag nating tagalan kapag tayo ang naghihinang yan kasi baka masunog din yung ating filter dryer. Kailangang mabilis yung paghinang natin. Kaya sa mga baguhan, mag-practice lang kayo kapag naghihinang kayo ng metal to copper. So ganun lang yan. So okay na yan mga ka-DIY. Goods na yan. Ang susunod natin dyan ay tatakpan natin yung access valve ng ating compressor. Kasi natapos nating hinangin yung filter dryer, naka-ready na lang yan. Isasaksak natin mismo yung unit. Yan, para umandar yung compressor. Yan, so bumubuga na yan. Ibig sabihin, gumagana yung ating compressor ng ref. Isasaksak talaga natin yung unit kasi nga magpapahigop tayo dyan ng flue. At yung takip naman, ayan, tatanggalin na natin tong hose. Nilagay natin at sasarahan natin or lalagyan natin ng takip yan. Habang gumagana yung ating compressor, tatakpan natin yan para humigop ng flue. Yung maliit na yan na chemical, yan ay flue. Yan ang papahigopin natin dyan. Kasi yung flue na yan, yan ang maglilinis ng ating capillary tube para makadaloy ng mabuti yung ating refrigerant o freon sa maliit na yan na butas ng ating capillary tube. Kasi yan ang papunta na dun sa ating evaporator o yung nagpapalamig para matanggal yung moisture sa loob at maginhawa yung paghigop ng ating capillary tube dahil malinis siya. Minsan kasi kapag ayaw lumamig yung ref, minsan kasi yan ay hindi umihigop or barado. Kaya yung flow na yan, nakakatulong yan para maglinis ng ating tube. Yan. So sumisip-sip yan hanggang sa maubos. So ibig sabihin, pag naubos na yan, bibilang lang tayo ng 10 seconds. So yan. So pagtapos nyan, bilang lang tayo ng 10 seconds to 15 seconds, saka tanggalin yung takip nito sa ating compressor. Ayan. Tanggalin natin yung takip at patayin natin mismo yung unit. Ayan, bunutin natin yung unit. Or pwedeng bunutin muna natin yung unit saka tanggalin yung takip ng ating compressor.
So, tapos nating may proseso o tapos na nating pahigupan ng flue, ilalagay natin yan doon sa ating filter dryer. At pwede na nating hinangin yan. So, napakadali lang yan mga ka-DIY sa mga interested na nagpa-practice. Mas mainam itong video kasi nga meron talaga kayong mapupulot. At hindi lang ito basta video mga ka-DIY. Baka balang araw matutunan nyo rin gumawa nito. So, kayo din ang makikinabang. So, ang pagtsatsaga lang ng panonood, yun lang ang pinakapuhunan nyo para matutunan nyo. At yung interested talaga, yun. So tapos na nating hinangin yan, yung ating filter dryer, doon sa ating capillary tube. Tatakpan ko na itong isa, yung nilagay natin. Kasi dapat yan, access valve eh. So, wala talaga akong dala. So, okay lang yan kasi pwede rin naman yan. Takpan lang natin dyan. Ayan. Usually, ginagamit kasi yan kapag sa high pressure. Kapag kumuha tayo ng high pressure, pwede natin gamitin yan. So, ayan. So, ulitin na natin yung proseso kanina. Tapos natin hinangin yan. Lagyan natin ng pressure uli. Yan. So, nilagyan ko siya uli ng pressure. Kagaya nung una nating ginawa. Nilagyan natin ng pressure. Ganon din yan kapag pagtapos natin ng hinang. Pagkatapos nating hinangin lahat, lagyan ulit natin ng pressure para i-sure natin baka sa pinaghinangan natin ay meron pang konting leak. Kasi nangyari na rin sa akin yan before. Yung mga bago lang ako na gumagawa nito. So hindi talaga maiwasan sa pinaghinangan ko mismo ay meron din leak. Kaya sinusure natin na lagyan ulit siya ng pressure para makita natin kung may leak pa o wala dun sa pinaghinangan natin. Okay? So ganun lang. So next na gagawin natin, itong yellow na hose natin, kasi final na ito. So magba-vacuum na tayo. Ito na yung pinaka-final. Lagi nyong iisipin kapag magba-vacuum na tayo. Yan, nilagay ko doon sa aking DIY compressor kasi yan ay vacuum na o pahigop na. Yan, yung yellow na hose doon sa ating pahigop or vacuum. Yan, so yun ang posisyon ng hose. Yung kulay blue naman, yan. So, dito sa ating high side ay close yan. Naka-close dapat yan. Ito sa ating low side o sa kulay blue, buksan natin yan kasi vacuum na tayo dyan mga ka-DIY. Next nyan is preon na. Maglalagay na tayo ng preon o refrigerant. So, dapat yan ay naka-open yung ating blue. Nakabukas yung ating valve dyan o gate valve natin. Then, yung pinakapito nyan, ito, ilalagay natin doon sa ating kompresor. Yan, kasi final na yan. Huwag natin kalimutang lagyan ng pito para hindi sumingaw mamaya kapag tapos natin gawin, hindi pa pala natin nilagay yung ating pito. So, minsan may time talaga na ganon nung mga bago pa lang ako. So, yun, lagyan na natin ng pito kasi final na yan. Pagtapos ng vacuum, final na. Preon na yun. Next dyan, preon na. Yan, yung blue na hose natin, nilagay natin doon sa pinaka compressor sa access. Yan. Yung pulang hose, hindi ko na kinabit para hindi ganong sagabal sa inyong mga mata. So, magtuturo din tayo niyan kung paano maggamit ng ating manifold gauge. So, dito mga ka-DIY, kung napapansin nyo, ayan, so nasa 0 pa yan kasi hindi pa gumagana yung ating compressor o DIY compressor. Ngayon, isasaksak ko na ngayon yung ating DIY compressor. Yan. So, sinaksak na natin. Naghigop na yan yung ating compressor. Yung DIY natin. So, unti-unti na yung magbabacuum. Kasi, sa part na yan na red na mga line, sa kulay pula, bababa ng bababa yan hanggang mag-abot ng negative 30 PSI. Yan. Hayaan natin hanggang 30 minutes na ganyan lang yung posisyon. Nagbabacuum 30 minutes na. Vacuum, okay na yon. Saka natin balikan yan. So, kapag umabot na tayo ng 30 or 29 negative, so okay na yan. Yung clamp meter ko nalubat pa. So, mamaya sa kapatid ko magpapakuha ako ng battery niyan. So, ganun lang. Napakadali lang talaga gumawa ng refrigerator.
Mamaya ituturo ko rin sa inyo ang tamang karga ng ating refrigerator. So sa ngayon is negative 28 pa lang, okay? So ayan mga ka-DIY, pagkalipas ng 30 minutes, kung napapansin nyo yung ating gauge is negative 29 na. Negative 29 o malapit na talaga mag 30. So okay na yan, sa loob ng 30 minutes ay magandang pag-vacuum na yan mga ka-DIY yung 30 minutes. So isasarado na natin yon, yung ating low side, then bubunutin na natin yung ating DIY compressor. Yon. Okay, so lagi nyo tatandaan, magko-close muna kayo. Yan, i-close nyo talaga yan para bago bunutin yung ating DIY compressor. Yan, tatandaan nyo, sasaraduhan nyo talaga muna yung gauge bago kayo magtatanggal ng hose doon sa ating DIY compressor. So ngayon, ilalagay na natin dito sa ating Freon tank. Itong itim kasi na Freon tank, ito yung din nadala natin. Kasi yan ay 134A din yung tanking yan. Kasi yung isa ginamit natin yung maliit, yung isa yung kulay blue, nandoon na rin sa ibang bahay, nakababad pa. So titingnan natin yung ating rated current is 0.8. Basihan natin mamaya yan kapag magkakarga tayo ng Freon. Dito naman sa uri ng refrigerant na ginamit o Freon is 134A. 158 grams lang yung karga niya sa Freon. Ito naman yung electrical natin, yung connection. So nandun naman sa specs kung gaano karaming Freon ikakarga. Tapos yung uri ng Freon na ikakarga. So nakasulat doon is 134A. So 134A din na uri ng Freon na gagamitin natin o ikakarga natin mismo doon sa ating refrigerator. So sa ngayon, nakabukas na yung tangke. Binubuksan ko na yung tangke. Ayan, tangke ng Freon. So dapat yan ay nakatayo. Kasi ang 134A, dapat yung gas lang ipapasok natin, yung liquid ang maiiwan sa loob. So dapat kapag magkakarga kayo ng 134A na Freon, nakatayo yung tangke. Ayan. So may mga uri din kasi ng Freon na dapat nakataob yung tangke. So gagawin natin, ipapadging natin yan. Yan o. Pinapasingaw muna natin dyan sa ano natin. So nilagyan ko pa ng takip para makita nyo yung pinasingaw natin. Yun. Papasingaw nyo muna yan sa kabila para lumabas yung hangin. Then mag-initial charge sa tayo. Yan, mag-initial charge. Kahit maglagay lang tayo dyan ng 20 PSI na initial charge. So unti-unti lang natin kargahan yan. Yan, hanggang umabot tayo ng 20 or 30 PSI standing pressure natin bago natin isaksak yung unit. Kailangan meron na munang laman ng Freon yung ating system bago natin isaksak. So ito na ang clamp meter natin. Naka-ready na rin yung ating clamp meter. Naka-ready na rin yung ating gauge. So nilagay ko dyan sa ating, yan, yung isang wire papunta doon sa itaas ng compressor natin, doon sa overload protection natin. Doon natin ilagay yung ating clamp meter. Or pwede nyo rin ilagay dyan sa isang linya ng saksakan ng ating outlet. So yun, sinaksak ko na, unti-unti nang bababa yung ating needle ng pointer natin. Yung pointer natin do sa gauge ay bababa yan. Kasi nga, ihigupin ng compressor yung nilagay natin na Freon. At masusukat natin kung sakto na yung karga natin sa mamagitan ng gauge natin. Yun. So, nandyan pa tayo sa vacuum. Nandyan pa tayo sa posisyon ng red. Ibig sabihin, so kulang na kulang pa yung Freon yan. Dapat umabot lang muna tayo sa 10 PSI dapat, or 7 or 8 or 9 or 10 PSI yung kinarga natin. So kapag ako kasi mga ka-DIY ay magkakarga, kung napapansin nyo, every time ako magkakarga, so paunti-unti lang yung pagkarga nyan. Kasi baka mabulunan yung ating compressor o baka mag-choke yung ating compressor. So sa pagkarga ng refrigerant ay paunti-unti lang talaga. Yan, pagpihit, sarado. Pagpihit, sarado. So dapat itong tubong ito sa ating condenser side ay mainit na, medyo maligam-gam na. Pati yung ating filter ay medyo maligam-gam na. Ibig sabihin working na talaga ito. Or nagsisirculate na ng maayos ang ating refrigerant o ating Freon sa loob ng system nang nire-repair natin.
So yung amperahe natin is 0.4 amps. So yung ating karga, yan. Ngayon pa lang ay nasa 0 pa rin yan. Kulang pa rin yan. Dapat umabot tayo ng 7, 8, 9 or 10 PSI yung karga natin. Siyempre bago natin paabutin doon, obserbahan natin yung ating clamp meter. Dapat hindi tayo umabot doon sa maximum na binigay na rated current kanina doon sa pinaka specs. Yon. So kung napapansin nyo, yan, tuloy-tuloy yung pagkarga natin, paunti-unti lang. So ngayon ay nasa 5 PSI pa lang tayo. So ayan, 5 PSI pa lang sa ating clamp meter is 0.6 ampere. Kasi kanina dun sa sticker, dun sa pinaka specs is 0.8 amperes yung maximum current nya, 0.8. So dyan lang tayo nakalabel sa 0.6 lang. Swabing-swabe na amperahe yan mga ka-DIY. Kasi yung original na amperahe doon sa itaas is 0.8, sa atin naman ay 0.6. So yung karga natin is 5 at 0.6 naman sa ating clamp meter. Swabing-swabe yung makina niyan kapag ganyan yung karga natin. Paunti-unti lang, tapos medyo mababa pa yung ating amperahe. Okay na okay yan. So mabilis lang yan mapalamig. So kapag kayo magkakarga, huwag nyong taasan yung amperahe kagad, o huwag kayong magkarga ng sobra. So ngayon is nasa 9 PSI na. Yan, kita nyo, nasa 9 PSI na tayo. Yan, malapit na tayo mag 10. Swabe na yan para sa isang double door ang 9 PSI. Tapos yung ating amperahe naman is 0.7, 0.6. So tama lang muna yung kargang yan mga ka-DIY. Hayaan na natin yan. Hayaan natin kahit mga isang oras at kalahati na ganun lang yung karga natin at amperahe. Bababa yan mamaya, yellow na. So ayan, binalikan natin pagka isang oras at kalahati, bumaba na, naging 1 PSI na lang, o malapit na tayo mag 0. Sa amperahe naman is 0.5 na lang. Ibig sabihin sa loob niyan ay yellow na yan mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, yung rated current natin or yung amperahe natin is 0.8, tapos doon sa ating clamp meter ay 0.5. So hindi talaga basihan yan, kasi kung napapansin nyo, habang lumalamig yung rep, bumababa din yung amperahe nyan, pati yung karga natin. Yan, malamig na yan mga ka-DIY, nag-yellow na yan sa loob. Hindi lang makita kasi gawa ng mga ka-DIY, yung ating yung medyo madilim yung area. Kung napapansin nyo, nag-yellow na yung gilid nun. Dito naman ang palatandaan yan kung good na sa ilalim, kasi yan ang huling lalamig, yung pinakailalim, yung pinakapader. Ayan kung napapansin nyo, nag-yellow na yan. Yan isa rin sa palatandaan na okay na yung ginawa mo, kasi yan ang huling mag-yellow sa lahat. Mauna yung itaas, sumunod naman yung sa ibaba. So kapag ganyan mga ka-DIY, pwede na natin yang isara. Sarahan na natin yan. Okay na yan mga ka-DIY. Yun, kung napapansin nyo, 0.5 tayo sa ating reading at 1 naman dun sa ating manifold gauge. Yun ang tamang karga nyan. Bababa pa yan mamaya. So yun, napapansin nyo, nilagay natin sa tabi sa dating pinaglagyan niya, kasi dinikit niya dyan dati sa dulo doon sa pinakapader. Yan, kasi nabali yun, yung sa likuran nagkaroon ng leak. So hanggang dito lamang mga ka-DIY, at maraming salamat sa inyong panonood. JM Tutorial, bye bye.